Andrea? Mami, pwede ba ako muna tayo mag-usap ngayon kasi ang dami-dami ko pa rin iniisip eh. Anak, alam kong busy ka, alam kong inaalala mo si Jason, pero nag-usap kami ng Tita Lovely mo kagabi. At nabanggit niya sa akin kung paano kang umalis ng kwarto niya. Mami, please. Can you please let me finish? Mahirap ang sasabihin ko sa'yo. But I believe you deserve to know the truth. Hello? Patricia? Yes? Si Jason? Okay, thank you, attorney, for keeping us posted. Thank you. Okay, bye. Mami. Oh my gosh. Mami. Patay na si Donald. Sabi ni Attorney Litono, si Jason ang pinaka-prime suspect nila. Tumigil ka! Manahimik ka! Tanggalin mo. Sino ba kayo, ha? Bakit ako nandito? Ha? Tumigil ka! Kilala niyo ba ako? Mga tauhan kami ni Marcos. Dinouble cross ng asawa mo ang boss namin. Kaya magbabayad ang pamilya mo. Bakit ako? Bakit ako kasali doon? Wala akong alam doon. Ano ba? Bakit ako? Huwag niyo ako idamay dyan! Tumahimik ka! Hindi ako kasama dyan. Huwag niyo na ako idamay dyan. Sinabi tumahimik ka! Nangyari na yung kinatatakutan ko. Hindi na natiis ni Jason. Siya na yung pumatay kay Donald. Bes, paano naturong prime suspect si Jason? Meron daw nakakita sa kanya na lumabas na sa hideout. Bes, makinig ka. Alam kong mukhang tagilid ang lagi ng jowa mo ngayon, ha? Pati nga ako natakot nung nakita ko siya. Parang krung-krung. Pero merong konsepto ng reasonable doubt sa mga korte. Hanggang hindi napapatunayan na walang kaduda-duda na si Jason nga ang kumalabit ng gatilyo ng baril na pumatay kay Donald. Meron pa siyang chance na mapawalang sala. Baka nga tama ka. Siguro nga. Ang mahalaga, Bes, sumuko na siya. Kaya lang hindi ba lalo mapapahamak siya to? Mas lalo siyang nagmumukhang guilty pag di siya sumuko. Kailangan niyang sumuko para masimulan yung trial niya. Kaya, Bes, tawagan mo na siya. Kausapin mo. Kakapatay nga yung cell niya. Kakapatay yung cellphone niya. Hintayin mong tumawag. Ha? Magdasal ka na tumawag na siya agad. Ayan, Candice. Safe and sound ka na, ha? Naku guys, hindi ko kailangan gawin to Wala naman na sa danger ang buhay namin kasi wala na si Donald, di ba? Alam mo, mabuti na sigurado. Bakit? Hoy, Candice, wala ba kayo balak magbayad ng utang nyo? Aling Mading, hindi ko po kasi alam to hayaan niyo po pagdating ni Mami, tatanungin ko po siya. Aba, 2 buwan na kayo hindi nakakabayad ng upa. Mga patay gutom na tuwason kayo. Kung hindi kayo marunong magbayad, ha, lumayas kayo sa bahay ko. Candice, mauna na siguro kami. Tol. Okay ka lang?
ng Diyos, madi-discharge na rin ako. At sabi nila, gumagana naman daw ang lahat ng body parts ko. Pati ang spare parts, ha? Mabuti naman, Mare. At least nabawasan na yung mga inaalala ko. Inaalala mo? Bakit? Ano ba mga kargado mo? Absuelto na si Mark sa kaso niya. Wala lang taong gusto pumatay sa pamilya mo. Hindi pa dapat nagsasaya ka nga? Mare, hanggat hindi pa naibabalik sa amin ang bangko at hanggat hindi pa naibabalik kay Mark ang perang pinaghirapan niya, mahirap magsaya. Pera. Pera ang kargado mo. Ano ka ba? Alam mo naman na parating may paraan kung saan makukuha ang pera. Eh, hindi lang naman yan ang dinadala ko eh. Sabi ko na nga ba eh. Diba sinabi mo sa akin, umalis dito si Andrea ng isang gabi na umiiyak. Dahil sa isang sulat na nalaman niya na galing kay Antonio. Yung sabi ni Antonio na makakasalan ka niya? Kahit In spite of Andrea. Oo, Mare, totoo yun. ha? Inako lang ni Antonio si Andrea bilang anak. Pero hindi siya ang tunay na ama ni Andrea. Diyos ko. Hindi ko rin sinabi sa'yo. Diyos ko. Oh, Candice. Anong problema mo? Sumugod si Aling Meding ito kanina eh. 2 buwan na daw tayo hindi nakabayad ng upa. Frozen pa kasi yung account natin eh. Pero huwag ka mag-alala. Gagawa ng paraan si ate. Maghahanap ako ng pera kahit paano para makabayad tayo. Ate, alam kong marami kang problemang hinaharap. Pero natatakot ako. Saan tayo titira? Grabe, no? Hindi ako makapaniwala na sa dami ng problema natin, pera pa rin pala. Anak, may problema ba? Kasi, Dad, naaawa ko kay Candice. Hiniya siya kayo na landlady nila nung hinatid namin siya ni Chris. Hiniya. Well, I'm sure temporary setback lang yan. Ma-overcome din nila yan. Kung pwede lang sana natin silang matulungan. Kaya lang alam ko wala rin tayong magagawa.